gutom ang tao, hirap ang tao, ano ang gagawin mo para maibsan yung gutom at ano? Ayuda? Alam mo, tiningnan ko yung resulta ng Pulse Asia sa E, yung poorest of the poor, yung E-class. Taka ako eh. Inaayuda na sila ang recipients ng ayuda, lalo pang tumaas ang disapproval ng E-class. Why? Kasi, miski na mahirap, alam nila, pera nila yon na binabalik lang sa kanila. Correct. Kumba sa deep na Tagalog, mumo, yung leavings on the table, yung yung pagkuwakain Mumo. kami nahulog, yun lang ang binibigay sa kanila. And you rob them of their dignity. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa Ano? Ano yung sinabi nyo? Ano yung sinabi? Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte Nangunguna pa rin si Vice President. It appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature? I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife. So you can confirm the signature of your NBI agent but not your wife? It's Magandang hapon po sa ating lahat. At heto na nga, no, sasakit na naman ang mga dibdib ng mga kakamping at mga pinklawan dito. Sasakit. Mga loyalista, wala na. Dati na silang durog na durog eh. Ang kakamping at dilawan. Kasi po, ipapakita ko sa inyo itong balita na ito, no? Na si Vice President Inday Sara Duterte nanguna sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Ibig sabihin, ang taong bayan, si VP Sara pa rin ang gustong maging presidente ngayong 2028. Kakamping mo ako. Iyak na naman. Bawaya pag-usapan natin yan ha. At eto po, no? Itong SONA na paparating ni Bongbong Marcos, kaya pa bang mabawi ni Bongbong Marcos ang tiwala ng publiko? Hindi na. Alam nyo, sa totoo lang, kahit pa mag-araw-araw si BBM na mag-SONA, kahit ipagmayabang pa niya ang lahat ng kanyang ginagawa, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Yan ang sinabi ni Lito Banayo sa kanyang interview dito sa Bilyonaryo with Corina Sanchez. Pakinggan po natin itong si Lito Banayo patungkol po sa paparating na SONA ni BBM. Okay? Maganda ito kasi malaman natin kung ano ba talaga ang analysis ni Lito Banayo. No? Tama pa ba si BBM? I mean, tama pa ba si BBM? At last but not the least ay papanoorin po natin ang impeachment trial ni VP Sara sa nangyaring durog na durog itong si Matibag sa last, no, yung kahuli-hulihang impeachment sa kahapon. Okay, mag-review tayo kasi hindi natin na ipakita yung last portion ng impeachment trial kung saan nadurog si Matibag, natibag. Okay, pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, paki-like muna, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pasensya na sa boses ko kasi medyo sinisipon ako nahawaan ako ni Attorney Ligutan tumutulo yung sipon ko pinsan Ligutan! Yan, nakarma tuloy ako kasi lagi kong binubuli si Ligutan. Ayan tuloy, sinisipon ako. Bago dyan, ano tayo, no? Anong tawag do? By the way, sa mga hindi pa nakasubscribe na-mention ko na ba? Mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, okay? Walang bayad yan. Kapag nakasubscribe kayo sa akin, updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. And as I always promise to you, babati muna ako sa mga laging nanonood dito sa Donmar TV at sa mga laging nagpapa-shoutout sa atin. Di natin na kakalimutan. Okay? Ramon Rosete. Ayan, Donmar,
gabi ka na nag-vlog ngayon. Yes, kahapon gabi na, di ba? Oh, kasi medyo may sakit tayo eh. Dapat galing pa ako bumili ng gamot nun eh. Tapos nag-vlog tayo sa loob ng sasakyan. Ayan. Lorna Partosa. Parto? Lona Parto. Ayan. Donmar TV. Talagang nakakasawa na ang napakaraming paglilihis sa totoong problema ng bansa. Ayan, linilihis nila yan kasi mga bangag yan lahat eh. Yan ang trabaho nila, panlilihis sa mga tunay na issue sa bansa. Hindi na sila tumutulong sa mga taong bayan. Ayan. Virginia Andia. Sir, nakaigit na ang prosecution, lalo na si Luistro. Yung igit nandito na. Ano ba yan? Akala ko ba laway lang, pero dito na pala yung igit. Yan sabi ni Virginia. Nandito na yung, taas pa naman yung ano niya. Dito, Pilipinyana niya. Para, ang purpose pala yun, para gano'n na lang. Pahid dito. Pahid dito. Ganun pala yun. Manuel Gontinas. Ayan, you really did a great job, Senator Judge Pia. Bravo. Ayan, matapang si Pia, di ba? Maraming salamat, Manuel Gontinas. Ayan. Elisa Albicoloskos. Ayan. Ipit ka na, Luistro. Luistro, naipit ka na raw, sabi ni Elisa, sa dalawa mong Pilipinyana, naipit na siya pag ganun eh. Para ganun na lang sa laway. Ano ba to? Laway ito? Igit ba ito? Okay. Eto. Unahin muna natin itong impeachment, survey. Okay? Ang survey na ito ay para ito sa mga kakamping at sa mga dilawan na iiyak. Okay? Tapos, i-explain natin bakit ganito ang survey. Okay? Ito. Panoorin natin. Kakala nyo, fake news ito. Just 5 pa naman ito. Ito. Play. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa... Ano yung sinabi nyo? Ano yung sinabi? Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte. Nangunguna pa rin si Vice President. Nangunguna pa rin. Bakit may pa rin? Ibig sabihin, consistent yan. Nangunguna pa rin. Bakit? Umaasa kayong tataas? Hindi. Mangunguna pa rin. Hanggang 2028, pa rin. Wala na kayong pag-asa. Duterte sa mga napipisil na maging Pangulo sa 2028. Base yan sa latest presidential preference survey. Latest presidential survey. Aray ko. Well, abot bibim, yawa ka. Ito talagang si Yugug, Pulse Asia. Sa latest survey, nakakuha si Duterte na 49% bilang first choice. Ito 2028 Presidential Preference Survey. Vice President nakakuha ng 49%. Wow! Sakit sa dibdib ng Pinklawan. Leni Robredo. Tahimik naman si Leni Robredo. Hindi natin babanatan. 26%. Senator Rapi Tulfo, 14%. Nalamangan ni Robredo. I-explain natin yan, Si VP Sara. Unahin muna natin si Rafi Tulfo. Maraming nagtatanong, bakit si Rafi Tulfo? Pag gano'n na sila ni VP Sara, di ba? Parang umaakyat si Rafi Tulfo noong 2023, 2022, 2024. Parang nag-trending rin si Rafi Tulfo na pwedeng ikalaban ni VP Sara. Bakit ngayon, Don Mar? Bagsak na bagsak si Rafi Tulfo. Alam niyo ba kung bakit? Wala kasing mga paninindigan nabudol tayo sa mga Tulfo. Anong ibig kong sabihin na nabudol tayo sa mga Tulfo? Akala kasi natin kung gaano sila katapang doon sa programa nila, yung mga nagsusolve sa mga problema ng mga kabit-kabit, na pamilyang may mga kabit. Doon sila magaling Matapang lang ang mga Tulfo sa mga ordinaryong tao. Pero dito sa usaping korupsyon at ang pag-uusapan na ay pang-nasyonal na mga political problem
at mga korupsyon, hindi na kaya yan ng mga Tulfo. Walang bayag si Rapi Tulfo. Walang bayag si Erwin Tulfo. Ang Tulfo po, salita lang, walang gawa. Kaya, na-realize po ng taong bayan na ang mga Tulfo po, walang silbi. Kaya next time, kahit nga siguro senador, hindi naman nanalo ang mga Tulfo eh. Yan, kaya nakakuha siya ng 14%. Si Leni Robredo naman, consistent naman si Leni Robredo na mga kakamping loyalist. Ang mga loyalista, sa totoo lang, ayaw naman kay Leni Robredo, yung mga mga loyalista, ayaw naman yan kay Leni Robredo. Kaya ang mga gusto kay Leni Robredo, mga kapwa kakamping. Pero itong si Vice President Inday Sara Duterte na nakakuha ng 49%, ang ibig sabihin niyan, no, ay na-realize po ng taong bayan na maganda pa rin ang Duterte style of government. Especially nang parang nalalaman po ng taong bayan na unti-unti na namang bumabalik ang mga krimen. 'Di ba? Sobrang dami. Pati nga sariling vlogger ng BBM na bibiktima na doon sa mga krimen eh. 'Di ba? Ang daming mga bata na inisnatch siya ng cellphone. Nakita natin sa mga Facebook, 'di ba? Yung mga sa jeep, nang hold up doon sa loob ng jeep. Nakita natin 'yun sa mga cellphone natin, 'di ba? At marami pang ibang mga karumal-dumal na dapat nang idisiplina at walang ibang makagawa niyan kundi ang Vice President natin na si VP Sara, ang anak ng pinakamagaling na presidente, Tatay Digong. Okay? At alam namang ng taong bayan yan na ang mga Duterte, kung talagang sasabihin nila na ganito, ganyan, talagang, yan, kamay na bakal. Talagang totoo ang mga sinasabi. Yan ang, tawag doon, yan ang dapat nating tandaan. Okay? Yung, si BBM, ang trabaho niya, ayuda lang ng ayuda. Bigyan lang ng pera. Sila, ito mga ibang politician kagaya ni BBM, ang gusto nila sa taong bayan, mahirap lang tayong lahat. Umaasa lang tayo sa gobyerno na bibigyan lang tayo ng ayuda para halik tayo sa puwet sa kanila. Sawa na kami dyan eh, di ba? Sa pagkapangulo. Pangalawa naman si dating Vice President Leni Robredo na may 26%, habang pumangatlo si Senator Rafi Tulfo na may 14%. Sa regional breakdown, nanguna si Vice President Sara Duterte sa National Capital Region na may 39%. Lamang siya ng kaunti kay dating Vice President Leni Robredo na may 38%. NCR raw yan, ha? NCR raw yan. Ang dalawa sa Balance Luzon na may tig 31%. Habang sa Visayas, 53. nanguna rin si Sa Duterte Mindanao, 87. sa Visayas sa 53% Grabe. at Mindanao na may 87%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents mula June 28 hanggang July 3 at Kahit nga July dito sa NCR, VP Sara pa rin ang gusto. 6 o bago mag-umpisa ang impeachment trial. Wala pa, hindi pa kasali ang mga OFWs niyan, ha? Yung buong mundo. Pag sinali yan ng mga OFWs, wala na. ng bise. That's ng News 5. Yan. Tapos na tayo dyan. So, palakpakan kay VP Sara. Palakpakan. Teng, tiki, 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 teng, tiki, 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 teng, tiki, 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 teng. Ayan, mag-celebrate tayo kasi panalong-panalo na ito sa sa 2028. Pero si Bongbong Marcos, Well, abot BBM, yawa ka. sa maglagot lang. Ito. Panoorin natin itong kay Lito Banayo, no? Mababalik pa ba ang tiwala ng taong bayan dito sa kay Bangag Marcos? Yan ang tanong, di ba? Pakinggan natin si Lito Banayo dito. Kung mababalik pa ba? Okay.
Play! Maraming salamat, Corina at Willard, sa inyong pag-anyaya. Good morning, sir. Pleasure to be with you. So, sir, do you feel the anticipation? Yes, but let me just state, no, this is his penultimate SONA. Kasi yung sixth Ultimate SONA SONA. next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante, liban dun sa unang SONA. Pamamaalam. Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. You set your priorities. Pagkatapos yung second, third, fourth, yan yung mga ano na nangyayari. Yung ba sinet mong vision o benchmark goals mo nung first SONA, nagagawa ba? Correct. At finally, ito yung penultimate. No? Ito nga, dito mo iseset against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan. I go back to the first SONA. Sinabi niya, the state of the nation, yun ang final word niya, the state of the nation is sound. Why did he say that? Because katatapos lang ng COVID, paangat na ang ating, nagre-recover na tayo unti-unti nung panahon na yun. Pangalawa, dahil unity team pa sila ni Sara noon, no? At syempre, hindi ka magsasalita ng hindi maganda tungkol sa predecessor mo. Pero merong apat, doon sa maraming nilista niya, may apat na sa palagay ko napakahalaga because it impacts on inflation, it impacts on the economy. One, yung sinabi niya na ang National Land Use Act finally matatapos na. Ang unang National Land Use Act, panahon pa ni Tita Cory, si Orly Mercado. Isa pa ako sa mga sumulat ng National Land Use Act na yon. Hanggang ngayon wala. Pangalawa, sinabi niya budget modernization. Ano nangyari sa budget noong 2023, 2024, 2025, di ba? Napunta sa small committee. Napunta sa unprogrammed allocations na ano. Pangatlo, sinabi niya rin yung agricultural productivity i-enhance niya. O ngayon ang resulta, ano nangyayari, no? Napakataas ng yung sinabing 20 peso per kilo na rice, na alam naman natin from the very Yung 20 peso per kilo rice, naging 60. Naging 60. beginning imposible because that's against all laws of economics. Ang nangyari, para sa ordinaryong mamimili, yung dating 40 to 45 pesos, naging 60 to 65. Pero doon sa pipila ka pa, o senior citizen kang pipila, doon merong 20 pesos sa iilang lugar. So wala rin, no? Pangatlo, yung Wala siyang nagawa. right sizing ng gobyerno. Balik ako sa DA, Department of Agriculture. I was once there. Noong panahon ni Pinoy, we had 5 undersecretaries. Ngayon, they have 15 undersecretaries. 15. Anong right sizing doon? Mag-right size ka, ibig sabihin, dagdagan mo ang police, dagdagan mo teacher, dagdagan mo yung mga agricultural extension workers, hindi yung mga nasa taas. No? Di ba, lumobo ang bureaucracy at the top, hindi sa kung saan nakakadiretso ang tao. Why do you think is that? Favors? Favors. Favors. Political patronage, no? At, yung agriculture, National Land Use Act, yung right sizing, yung modernization ng budget, at saka yung agricultural productivity. And these are yun na ngayon ang nakikita natin now that he's going to deliver his penultimate SONA. Inflation is the first priority, first issue Yung na kailangan isisona bumabagabag na. sa mga tao. No? Kasi patuloy ng patuloy ang pagtaas. Sabihin na natin na part of this is externally induced kasi nga yung gera sa Middle East. Pero ano ang nagawa ng pamahalaan para maibsan yung hirap ng Correct. taong bayan? Alam natin ganon. Parang Pero bakit lumala sa Vietnam? No? Tinanggal nila ang VAT sa gasolina. No? Bakit sa ibang lugar ganon? Bakit tayo hindi natin magawa? Why? Because this government has a huge fiscal deficit kasi we are overspending and we are overtaxing and we are overborrowing para matustusan yon. And why are we overborrowing, overtaxing, and overspending? Because we are also overstealing. No? Yung nga ang susunod ko tanong, Overstealing. overspending on what? Ayun na nga, yung pambubulsa. Kaya dyan Grabe. babalik yung flood control Overstealing pa rin. projects, yung
If you start every interview answer with well, the next 30 seconds will change your. Yun na nga. Kasi kahit na anong sabihin yata, Willard, ni Pangulong BBM, ang hihingin sa Overstealing. kanya, pruweba eh. Doon sa kanyang mga ipinangako. At habang nakaungaong pa talaga yung sino dapat ang managot sa pagnanakaw at nasaan na ang pera, eh parang ewan ko kung paano siya makakalusot doon. Oh, tingin nyo ba, Sir Lito, aamin ang Pangulo sa SONA dito sa mga shortcomings na ito? Malamang hindi. No? Siyempre, meron naman mga ibabandera, yung upper middle income class status na natin according to the World Bank IMF. Kung basta nag-graduate na tayo ng isang one notch higher. But then again, $4,850 ang GNI natin o gross net income per capita. Ang Vietnam, na 50 taong nakikipagyera, una sa France, pangalawa sa Amerika, at tinalo nila pareho. Ang Vietnam, na ravaged by war, 4,900 plus, almost $5,000 na ang kanilang GNI. Now, i-compare mo pa yan sa isa pang tiga-ASEAN, no? Mahirap i-compare ito dahil napakataas, $82,000 per capita ang Singapore. Eh, nung nag-umpisa tayo, noong mga 1950s na yan, talo natin lahat yung bansa yan, di ba? So, it's a compendium, hindi mo naman masabi. There were nice things that happened naman, no? FVR, malaki ang ginawa niya to liberalize the economy, to open up regulatory, to medyo bawasan yung regulatory capture. Si ERAP, tumaas ang agricultural productivity natin by 2.6%. Bagamat 2 taon lang siya sa trabaho, no? Si Willie Dar, ang kanyang Secretary of Agriculture. Si GMA, napabalanse niya at least, no, dahil sa VAT yung ating fiscal deficit medyo bumaba. Si Pinoy, napakaganda na nangyari. Ang FDI natin pinakamataas ever since Cory kay Pinoy, no? Ano po ang numero kay Pinoy? Kay Pinoy umabot tayo na 8%, no? At saka ang GDP yon. Tapos ang ating FDI tuloy-tuloy. Na-assign ako sa Vietnam, sa Taiwan, no? At lahat ng mga negosyante noon, talagang... Okay yung kay Pinoy sa ekonomiya, no? Pero lumala naman yung krimen. At yung droga at that time. Nag-invest sila sa Pilipinas dahil kay Pinoy. Dahil sa paniniwala na ang corruption, bumaba. Hindi man totally nawala, bumaba. No? So, makikita natin yung Kay Duterte naman, he focused on criminality, on corruption, on drugs, no? At so at least before COVID, maganda rin ang takbo ng ekonomiya. Yung build, ang daming infrastructure projects na naumpisahan. Yun ngayon ang sisingilin ng tao kay Pangulong BBM. Wala eh. Sabi niya yung build, binago nila to build more. Ano ba yung more? Na-postpone yung subway. Why? Dahil nalipat sa unprogrammed allocations yung pondo at ginamit sa flood control. Kaya po ba umurong yung Dati tapos na dapat yan 2028, ngayon 2034 na. Ayan na nga. Tapos, may lupa po kasi ako doon eh. Hinihintay ko yung pag-angat ng presyo. Yung connecting railway from Clark all the way to Metro Manila, nasa na yon. Yung commuter railway from Manila to Calamba, yung extension all the way to Bicol ng railway natin. No? Nabinbin lahat dito kasi napunta doon sa 5,500 flood control projects na pinagmamalaki noong 2024. Kaya noong 2025, nung nagkabagyo-bagyo at bumaha, kailangan niya i-inoculate ang sarili niya, doon nangyari yung mahiya naman kayo. Right. Pero without Pero yun pala, mahiya ka sa sarili mo, BBM. Yun na nga. Walang end game Wala na mo, BBM, yawa ka. Hindi, tsaka yung mga naglabasan bumulwak. Inoculation lang kasi yon dahil nga sisingil ng tao. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yon? Siguro sinabi sa kanya nung 3 foreign consultants niya na inoculate mo ang sarili mo. Grabe, Wala naman yung follow flood through. control? Enough. Meron naman konti, pero enough follow through. So, baga, may honeymoon period yung SONA eh. Parang ang galing. Ang dami nating headline. Hindi ba? Pero sisingilin ka talaga pagkatapos. Kailangan
matupad mo lahat ng sasabihin mo dyan. Oo. Kaya nga with under 2 years under this term, Sir Lito, may panahon pa ba para maremedyohan? Ang hirap, Willard, kasi napaka-narrow ng fiscal space eh. No? Hirap na hirap ang BIR at BOC, customs, na paangatin ng malaki ang kanilang revenue. Samantalang ang expenditure program natin for next year is 7.2 trillion pesos. 600 billion pesos higher than last year. This year. So, napakakitid na nun. So, utang ka na naman ng utang. Now, nagumpisa siya sa roughly 12 billion ang minana niyang utang kay Duterte. Na lumobo lang naman dahil sa COVID kasi we had to lock down the economy for 2 years, no? Kay Pinoy, bumaba pa ang borrowing natin. I think ang minana ni Duterte was less than 6 billion eh. Kaya lang lumaki nung last 2 years ng COVID. So anyway, 12 billion. Ngayon, 18.55 trillion as of May. Yun yung last data na nakita ko. Ang laki na pala, 18.55. Ako ang tingin ko, gagraduate siya with about 22 trillion or more na utang. Yung UMIC natin also increases our Capacity interest. to borrow. Hindi, kasi nag-graduate ka na hindi ka na grade 4, grade 5 ka na. So, mas mataas ngayon na interest sa babayaran mo pag nangutang ka pa ulit. No? Kasi mayaman ka na supposedly. Ganun po ba? Talaga ba wala po bang katapusan ang lending, for example? You lend to someone with a good credit standing. Do we have a good credit standing? That doesn't look that way, no? Yung ating investment grade status na nagawa ni Pinoy, no? Sa pagpupunyagi ni Pinoy, medyo nagte-taper down na. And itong political noise, napakalaking bagay no? For instance, nung panahon ni Duterte, I was de facto ambassador sa Taiwan. Kinausap ko na yung Foxconn. That's one of the largest semiconductor businesses. Sabi sa akin, magtatayo kami ng research facility dyan. Kausap ko yung kanilang chairman at CEO, si Terry Go. That was 2019. Kaso 2020, nagka-COVID. So, nabinbin. Dapat sana, noong 2023, 2024, 2025, pumapasok na yung mga FDI na yan, di ba? Kasi napakalaking kumpanya ng Foxconn. Ano nangyari? Ngayon, magpapaksili ka tayo. Bibigay natin ng libre ang 2,000 hektarya ng Clark para magtayuan yung mga American-sponsored na mga factories dito na supposedly magiging artificial intelligence ready tayo, no? Again, maghihintay yan until 2028. Kasi nga yung political noise is keeping them from maglalaga ka pa ng pera, paano pagdating ng 2028, iba ang presidente, iba na naman ang policies, no? Iba na naman ang programa. Ayun. So, wait and see lahat. Miski local business, hindi nag-expand. In fact, nagsasarahan. Canon, for instance, no? With 14,000 employees, nagsara na. Yung Canon, marami pa yan. Wow. Yung mga small and medium scale enterprises, kawawa. Kasi tinaas ang sweldo to 85 pesos. Hindi nga sila magkanda-ugaga paano magbayaran yung mga utang nila, yung COVID, diba? It's very difficult. It's so difficult to balance, diba? Sa economics, equilibrium lagi dapat ang hinahanap natin. It's so difficult to do that now. So it's a great, this coming SONA is like, you think that's make or break? Hindi ko kasi mawari kung anong pwedeng ipagmalaki. At pangalawa, anong pwede pang ipangako na matutugunan. Na I mean, matutupad. possible. Yung promise na pwedeng mangyari. So as a political strategist, ano po ang pinakamalaking branding challenge sa ngayon ni PBBM? That's a very difficult question to answer, Corina. I really don't know. No? Anong legacy? Tingin ko, at the very least, itong corruption scandal sa flood control, talagang totohanan na talagang ikulong na ang dapat ikulong, o at least i-charge ang dapat i-charge, at hindi pinipili selective, no? Si Marcoleta, si Jinggoy, pati si Mike Defensor. Siguro naman medyo
may makita naman tayong mga contractors na pagkalaki-laki, no? Na ang lifestyle talagang palatial ang lifestyle, no? O may makita tayong mga so-called masterminds, no? Yung isa nga nandun na sa Paris, no? Na ewan natin kung Kumakain ng sino, macaron. di ba? Di ba? Yun na lang siguro ang pwedeng gawin. Kasi sa ekonomiya, napakahirap na. I think it's almost Impossible. impossible. Nabanggit nyo, Sir Lito, na malaking bagay ang political noise sa kinahinat na ng bansa ngayon. Patungkol naman sa impeachment trial ni VP Sara, paano dapat i-treat ito ng SONA ng Pangulo? Dapat ba itong i-discuss or para na lang siyang big elephant in the room na itsepwera? Dapat hindi na niya banggitin yan at dapat hindi rin siya makialam. Although alam natin na in the real world, presidente ng Pilipinas, laging nakikialam at pwedeng makialam, no? At the end, if you look at the survey, at the reader, viewer reactions, makikita mo na parang turned off na ang tao no? Sa impeachment. Unang-una, masyadong technical. Na hindi mo naman mapipigil yung technical dahil ganyan talaga ang trial, no? Pangalawa, mahaba. Pangalawa, mami-mirror mo dun sa pinaka-recent na Pulse Asia survey na inunahan 1 week before ng SWS and even 2 weeks before by Publicus. Pare-pareho ang numero more or less, no? I mean, you're talking about 2 or 3% percentage points difference. Bakit 58-59% pa rin ang trust rating ni Sara Duterte at si Presidente BBM at 27-29% ang trust rating, no? Halos pareho ng approval rating, no? So, ibig sabihin, again, go back to the politics of the stomach. Gutom ang tao, hirap ang tao. Ano ang gagawin mo para maibsan yung gutom at ayuda? Alam mo, tiningnan ko yung resulta ng Pulse Asia sa E, yung pinaka-poorest of the poor, yung E-class. Taka ko inaayuda na sila ang recipients ng ayuda, lalo pang tumaas ang disapproval ng E-class. Why? Kasi, miski na mahirap, alam nila, pera nila yon na binabalik lang sa kanila. Correct. Kung ba sa deep na Tagalog, mumo, yung leavings on the table, yung pagkuwakain Mumo. kami nahulog, yun lang ang binibigay sa kanila. And you rob them of their dignity. Correct. No? Iniinsulto mo yung mga mahihirap. By giving them ayuda. Yeah, kasi nga, di ba, parang Crumbs na lang. crumbs no? Kasi at nakikita mo, kaya rin tumataas yung perception ng graft and corruption. Number 2 na sa issues after inflation. Kasi nga, nasa utak na ng tao na kaya sila naghihirap dahil sa corruption, among other things. Correct. No? Yun ang problema. Nakasama talaga yung Kasi binibigyan, di ba tinaasan na yung historic nga daw, yung pagtaas ng daily minimum wage, no? Pero ang unang reaksyon, imbis na magbunyi o magpasalamat, nagreklamo. Ang baba pa rin, sabi nila, di ba? 200 ang kailangan namin kada araw na na At saka mukhang dagdag. hindi kinonsulta ang economic managers. Kasi umaangal ang BSP si Eli Remolona, yung governor, no? From 6% na kanila na program, 12% ngayon ang increase in wages, which will impact on inflation. Alam nating hirap ang tao, lahat gustong tumaas ang sweldo, pero it creates distortions in the market no? Itataas mo yung minimum, paano yung nasa gitna? Di mo kaya itaas yun. Okay. Paano yung mga maliliit na negosyo? Magsasara na lang. Okay, so last question. It's all very interesting, no? Pero siguro, sir, dapat makipag-appointment ka Kanino? kay PBBM. hindi tayo acceptable doon. Mga dilaw, originally dilaw tayo. Oo nga, pero sir, importante ang mga Kaya nga po ginagawa namin ito. In the hopes that they are listening. Ano ang mensahe po sa palagay po ninyo na at this point, I know it's difficult to craft a one-liner, pero ano po sa palagay nyo dapat ang headline ni PBBM sa kanyang SONA sa Lunes? Ako, seryosohin yung pagsupil sa graft and corruption. Itigil na. Yung budget ayusin, no? Para hindi magkaroon ng pondo yung mga, sabi nga no, isa crocs, yung mga buwaya, no? At usigin na yung dapat usigin. That is the only legacy that I think he can do. And I hope
no? That he does Pero that. hindi na Because mababalik that yun. he can do something about. Pwede. Ayun. Sira Yung iba na ang hindi. pangalan niya. Bilis na pwede niyang gawin. Oo. Yung iba mahirap na. Oo, Mahirap tama. Okay. So, kasunod ang usapin yan. So, yun po ang ano ha, kay Lito Banayo, di ba? Grabe. Yun na po ang reality ng Marcos administration. Bagsak ang ekonomiya ng bansang ito. Ito naman, pakinggan na ba natin kaunti bago matapos? Ito. Panoorin natin. Play. Yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan nyo Ito yung hindi natin napanood anong kahapon. gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ng tao. Pinabastos Panoorin natin kaunti. yung kanilang pagkatao Correct. dahil wala silang pakialam. Walang pakialam si BBM. For the benefit of this court, that is timestamp 1-12, 1-1243 onwards of the video recording with accompanying transcript. With the This is permission of the counsel for respondent, the lead prosecutor is recognized for her manifestation. Your Honor, I wish to manifest that the video which was played is unmarked and spliced video, Your Honor. That Pero kung video nyo, okay lang. Ano ba yan? is for the record. The counsel for respondent just mentioned the timestamp and the marking as well. Counsel for the respondent may proceed. All right. Now, Director Matibag, these are my questions about the statements of VP Sara in that video. Do you have personal knowledge of the theft incident involving Attorney Lopez's cell phone? Wala po. Wala. Do you have personal knowledge on the buffet in the House of Representatives? Wala po. Wala. Do you have personal knowledge on the communities na asin lang ang kinakain? Wala po. Alright. Do you have personal knowledge on the person whom VP Sara talked to regarding BBM, FL, and the former speaker? Wala po dahil Wala. siya nakipag-usap. Alright. Okay. Thank you for that. So, now, you mentioned that you watched the whole video. My question to you is, did the NBI conduct any separate investigation regarding the various acts of corruption alleged acts of corruption of BBM, FL, the former speaker, and the congressman as mentioned by VP Sara? Marami pong iniulat sa akin na mag-investigasyon, subalit hindi naman po kasi binanggit doon sa video sino ang mga particular na kailangang imbestigahan. Kaya naman po yung investigasyon na ginagawa ngayon ng NBI, maaaring tumutukoy na po sa mga taong binabanggit po. Right, but as NBI director now, you have the authority to investigate alleged cases of corruption, correct? Tama po yun. All right. In fact, you came out in the news recently stating that you will investigate the 2019 SEA Games, correct? Tama po. All right. And the 2019 SEA Games came prior to this 2024 press con, correct? Tama po. Okay. Do you intend, my next question is this, do you also intend to investigate the alleged corruption involving the unaudited confidential funds of the OP, Office of the President, also mentioned by VP Sara? Kung meron po mga ebidensyang ilalatag sa amin para amin pong sundan, hindi po magdadalawang isip ang NBI sapagkat ito po ang mandato ng NBI. All right, thank you for... Mag-imbestiga ng mga Naghihintay ka ng ebidensya. Pero kung si VP Sara, kayo yung naghanap ng ebidensya. Di, bias kayo. krimen po, amin pong nakikita. All right, thank you for that answer. Now, do you also intend to investigate the alleged corruption involving the former speaker going around the country and giving government funds to people, also mentioned by VP Sara in that video? Your Honor, may I comment, Your Honor? What is the comment of the lead prosecutor? We are objecting to that question, Your Honor, as the same is misleading. Your Honor, if he knows, he said he watched the whole video, he listened to the statements. There was a statement there. Witness may answer if he knows. Well, kung meron po mga ebidensyang pumapasok tulad ng lahat ng aming ginagawa, we are driven by evidence and the process and the law na dapat pong sundin. All right. Now, my next question is, your wife is also a member of the House of Representatives. That is correct po.
And she is Representative Maria. Your Honor, with all due respect. This is cross, Your Honor. Maybe given leeway, Your Honor. Allow the counsel to finish the question and then you may make your Natatakot si objection Luis Tro. afterwards. Natatakot Finish your sa question, tanong. counsel, for the respondent. She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. Correct? Before I the object, witness Your Honor. answers, what is the objection of the lead prosecutor? The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant. Your Honor. And that should not be allowed. Your Honor, these are the, credibility testing questions, Your Honor, which is always relevant. The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness regarding his testimony, and the chair will Nevertheless, Your allow Honor. it. Witness may answer. Your Honor, may I just enter there a was already- continuing objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor. So noted. Witness may answer. Opo. All right. Now, let me direct your attention to House Resolution number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document Counsel may do so. that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that? Yes, the name is her. It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature? I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife. So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife? It's appeared to be her signature, but I have not confronted with the document so that I can compare it. At any rate, Your Honor, may we allow? With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office. All right. That's okay. At any rate, Pero Your yung Honor, may sariling we allow asawa niya, hindi niya alam yung request, Your signature. Honor, that we Ano be ba allowed yan? to submark this particular portion. Again, this is May already we part request, of the Your records. Honor, that the witness be confronted first with the document, and We may will we do that, request Your as well that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach. So, binabara na ni Luis Tro. Kasi alam na niya barado na si kinawawa na si Matibag. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ayan, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion. Ilatag nyo sa comment section para mabasa po natin. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga bago pa lang dito, kung nagugustuhan nyo itong ating talakayan, mag-subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.